Alam po nyo, araw sa umaga ng ating pagsamba sa Panginoon ay tinatalakay natin ang Matandang Tipan. At sa aklat ng Matandang Tipan ay binibigyan natin ng daan ang aklat ng awit. At ito ay isang serye na ngayon ay nasa awit 98 na po tayo. Sa kaalaman na ngayon lamang nakadalo o ngayon lamang nakakapanood sa ating live stream, ay sinimulan po natin ang awit kapitulo 1. Hindi ko alam kung meron na itong mahigit isang taon. Mukhang mahigit isang taon na ito. Magdadalawang taon na po tayo na ating pinag-aaralan ang aklat ng awit. Isang napakagandang bagay na makita natin sa aklat ng awit ay ang damdamin ng mga anak ng Diyos. At ito ay damdamin na mayroong kasiyahan, may kalungkutan, mayroong mga pagtangis sa Diyos. At tama lamang ang sinabi sa Ecclesiastes Kapitulo 3, simula sa talatang 1 na sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim, panahon upang bunutin ang itinatanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng magpigil sa pagyakap, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon upang magmahal at panahon upang maksuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay makikita natin sa aklat ng awit. At dito ay matutunghayan natin ang iba't ibang damdamin ng bayan ng Diyos. Sa umagang ito ay ang damdamin ng awit 98 ay isang damdaming masaya. Ito ay damdamin na punong-puno ng kagalakan. At mamaya ay makita natin kung bakit ganito ang kanilang damdamin at kagalakan. Mayroong pag-awit, mayroong pagsigaw. Ang ibig sabihin ay ang awit nila ay talagang buong-buo na sila ay umaawit, kung kaya't naroon na tila ito ay pasigaw. At kung ito ay awiting pasigaw o awiting malakas, ito ay naririnig hanggang sa malayong lugar. At naroon ang kanilang pag-awit na mayroong mga instrumento na kanilang ginamit. At ang isang instrumento ay ang trompeta. Wala akong nakitang kapag hinipan ng trompeta, ito ay silent trumpet. Ang trompeta ay talagang malakas. At narito ang sinasabing sila'y umaawit ng may kagalakan sa harapan ng hari na ang Panginoon. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Salmo o awit 98. O umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ay nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang tagumpay. Ipinahayag niya sa paningin ng mga bansa ang kanyang katuwiran. Kanyang inaalala ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang katapatan sa sambahayan ng Israel. Nakita ng lahat ng mga dulo ng lupa ang kaligtasan ng aming Diyos. Sumigaw ang buong lupa na may kagalakan sa Panginoon. Magpasimula at umawit kayo na may kagalakan at umawit kayo ng mga papuri.
Magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng lira at ng tunog ng himig, sa pamamagitan ng mga trumpeta at tunog ng tambuli. Sumigaw kayo na may kagalakan sa harap ng hari, ang Panginoon. Humugong ang dagat at ang lahat ng naroon, ang sanlibutan at naninirahan doon. Ipalakpak ng mga ilog ang kanyang mga kamay. Sama-samang magsiawit ang mga burol dahil sa kagalakan sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya'y darating upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan na matuwid ang sanlibutan at ang katarungan at ng katarungan ang mga bayan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita na ang bayang Israel at ang buong mundo ay maaring masabi nating magkasama o sila ay pinagbigkis sa salmong ito at nabanggit dito ang dahilan kung bakit naroon ang paghikayat at katunayan ito'y pautos na ang bayang Israel ay umawit sa Panginoon at ang buong bansa ay magbigay ng pag-awit sa Panginoon ay sapagkat ipinakita niya ang mga kagila-gilalas na bagay. Mapapansin natin sa Biblia, lalo na sa Matandang Tipan, ang nababanggit lagi yung kanang kamay ng Diyos. Bakit ba nababanggit lagi ang kanang kamay? Kung kayo ay hindi kaliwete, kayo ay kanan, ang pinakikita rito ay ang kapangyarihan, di ba? Ang kanan ay talagang mas malakas. Ang bisig na kanan ng Panginoon, ang bisig na kanan ng ating kamay ay mas malakas kaysa sa kaliwa. Kaya kapag nababanggit dito ang the right hand of God, ay ipinakikita rito ang kapangyarihan ng Diyos. At kung minsan ay maaring dahil sa pagsasalarawan, ang nagamit dito ay ang kanang kamay. Ito ba ay maaring magbigay ng pagsasalarawan na siya'y tao? Hindi. Dahil yung karugtong ay hindi lamang ang kanang kamay ng Panginoon, kundi naritong sinasabing ang kanyang banal na bisig. Kaya't makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kabanalan ay magkasama. At ang kapangyarihan ng Diyos at ang kabanalan at ang isa pang salin sa Tagalog ay katuwiran, righteousness, ang siyang nagbibigay ng tagumpay sa bayang Israel. Kaya't naroon ang the power and the righteousness of God equals tagumpay. Nabanggit ko na ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagbibigkis ng Israel at saka ng buong bayan. Dahil, kung minsan ay inihiwalay natin o ng mga Kristiyano ang Israel sa ibang bayan. At kung minsan mapapansin natin sa mga Kristiyano ngayon, ay nandoon yung sobrang emphasis at pagbabantay nila sa Israel kaysa sa ibang bansa. Totoo na makikita natin sa Matandang Tipan na ang Israel ay ang pinili ng Diyos, pero kung makikita ninyo ang takbo ng pagpapahayag ng Diyos, ay hindi lamang ang Israel ang tinatangi ng Diyos. At para bang ito lamang ang importante sa Diyos at pagkatapos ay etsapuera na ang ibang bayan o ibang bansa. Ang makikita natin sa plano ng Diyos sa Matandang Tipan at patungo sa Bagong Tipan, nagsimula ang Diyos na kanyang tawagin ang Israel. At sa Israel na ito ay magsisimulang ipakikita niya ang kanyang pagkadiyos at kapangyarihan at katuwiran sa layunin na ang buong bansa ay makakilala sa kanya. At dito sa katuruang ito, ay nawa maliwanagan tayo na sa panahon natin ngayon ay para bang sinasabi nating special pa rin ang Israel kaysa sa ordinaryong bansa. Hindi. Totoo na ang Diyos ay nagbigay ng pangako
sa mga ninuno ng Israel. Pero kung makikita natin, ang pangakong ito ay hindi para sa Israel lamang. Ang pangakong ito ay para sa buong bayan. Sino ba ang tinutukoy ko? Ang tinutukoy ko ay ang pinagmamalaki ng mga Hudyo ngayon na sinasabi nilang si Abraham ang aming ama. Kaya dahil si Abraham ay ang ninuno o pinanggalingan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, at dahil ang Diyos ay nagbigay ng tipan kay Abraham, ang kanilang sinasabi, kaya kami espesyal. Pero kung babasahin natin, ang binigay na tipan at pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ng Diyos si Abraham, ang tinutukoy ko ay sa Genesis chapter 12, at ang sinabi ng Diyos, sa pamamagitan mo ang buong bansa ay pagpapalain. Kaya simula pa lamang ay makikita na natin na ang pananaw at ang plano ng Diyos ay hindi lamang ang Israel, kundi sa kanyang plano ng pagpapahayag kung sino siya ay ang buong mundo. Kaya nga ang pamagat ng aking sermon, ang Diyos ng Israel ay siya rin ang Diyos ng buong mundo. Israel's God is the world's God. Dumako tayo sa historical background ng awit na ito, 98. Dahil ito ay nakalagay sa Book 4, ano ang ating pundasyon nitong Book 4 na ito ng awit 98? Ano ba ang tinatawag nating historical backdrop nitong kabanatang ito? Well, marami sa mga scholars ng Old Testament, particularly ang Book of Psalms na mga commentators, na kanilang sinasabi that the historical backdrop nitong Psalm 98 ay ang pagbabalik ng mga Israel, na mga Hudyo sa bayang Jerusalem. Sila ay, tandaan natin, bihag sa Babylonia, and so it is the return from the Babylonian exile. Ngayon, meron tayong tinatawag na timestamp nito, na kung kailan ang mga Israelita ay bumalik sa Jerusalem, at iyan ay makikita natin sa humigit kumulang na 536 BC. At paano ba sila nakabalik sa Jerusalem? Ano nangyari? Ito ay dahil merong utos o merong decree ang isang tao na siyang naging makapangyarihan ng buong mundo, the then known world, nung kapanahon yan, at ang pangalan niya ay walang iba kundi si Cyrus o si Cyrus. And this was prompted ni Cyrus, ng decree ni Cyrus, ng taon ng 538 BC. At pagkatapos, nang nakabalik na ang mga Hudyo, mga Israelita sa Jerusalem, ano ang kanilang ginawa? Itinayo muli nila ang templo. At dito ay nagkaroon ng reconstruction of the temple. At kung ita-timestamp natin yan, kung titignan natin ang mga panahon, yan ay ang pagtatayo ng templo ay nagsimula sa 520 hanggang sa 516 BC, before Christ. Tingnan natin ang puntong tinutukoy ko, kung sino itong si Cyrus na ito o si Cyrus na ito. Nagamit tayo ng isang aklat sa Old Testament na walang iba kundi ang Ezra. At kung kaya nyo akong sabayan, ay maaari nating tignan at basahin ang sulat ni Ezra sa Kabanatang 1. At ito rin ay makikita natin sa Pangalawang Kronika, Kapitulo 36, simula sa talatang 22. Ngayon, tingnan ninyo ang tinutukoy ko dito sa Ezra na ito. Masdan natin kung paano ipinahayag ni Ezra ang mga pangyayaring ito. Ezra Kapitulo 1. Sa verse 1, ito ang sinasabi. Nang unang taon
ng unang taon ni Ciro na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang spirito ni Ciro na hari ng Persya. Kaya't siya'y gumawa ng pahayag sa kanyang buong kaharian at isinulat din ito. Verse 2, ganito ang sabi ni Ciro, na hari ng Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan ako ng Diyos na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakanya ang kanyang Diyos at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Huda. At muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos na nasa Jerusalem. At sino mang naiwan saan mang lugar siya nakikipamayan, ay tulungan siya na ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng pilak at ginto, ng mga kagamitan at ng mga hayop bukod sa mga kusang loob na naghandog para sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Sino uli itong taong ito? Siya ang nagtapos ng kaharian ng Babylonia. Matatandaan natin, ang haring si Nebuchadnezzar ang siyang nagdala nitong mga Israelita, itong mga Hudyo, sa kanilang bayang Babylonia at sila ay naging bihag. Gaano katagal? 70 taon. Si Propeta Jeremias ang nagsasabing 70 taon at pagkatapos kayo ay ibabalik ng Panginoon sa inyong bayan. 70 taon ang Israelita ay bihag. 70 taon, wala silang pangalan, wala silang may pagmamalaki. Hindi na sila pwedeng magtaas noo na sabihin nilang kami pa rin ay makapangyarihan. Noong araw, nung si David ang hari at si Solomon na anak ni David ang hari, sila ay kinikilalang first world. Pero dahil sa kanilang pagsuway at dahil sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan at iba pang mga kaparaan, dahil hindi nakita sa kanila ang hustisya, ang katuwiran, at pag-aalipusta ng kapwa nila mga Israelita, ang nangyari, sila ay naging bihag sa malayong lugar. At pagkatapos, ay nakakagulat na itong hindi man lamang Israelita, napansin ba niyo kung sino si Cyrus, hari ng Persya? Ang ibig sabihin nito, siya ay pagano. Ang ibig sabihin nito, siya ay hindi lahi ni Abraham. Ngunit, ang nakakagulat dito ay nung sabihin ni Ciro na hari ng Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa. Kinilala ni Ciro, kahit siya ay pagano, na ang kanyang tagumpay, ang kanyang pagiging makapangyarihan, kung bakit siya na ngayon ang first world, ay dahil sa Panginoon. At pagkatapos, ay nang sinabi niyang, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Isang pagano na hindi lahi ni Abraham, na ngayon ay may kapangyarihan sa buong mundo ang magtatayo ng templo sa Jerusalem. Nakakagulat kapag binasa natin ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan ng Israel. Kapansin-pansin ang sinabi ni Ezra sa verse 1 ng unang taon ni Ciro, unang taon pa lamang ay naroon na ang kanyang utos. At sinabi ni Ezra, upang ang salita ng Panginoon
sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Alam nyo, gaano man katagal kuminsan na nababasa natin ang pangako ng Diyos, ang sinasabi ng awit na ito sa atin ay kapag ang Diyos ay nagsalita, kapag ang Diyos ay nangako, gaano man ito katagal, ito ay mangyayari. Ang kadahilanan kung bakit kuminsan tayo ay nahuhulog sa kasalanan, sa tukso, at kung bakit tayo ay lumilihis sa kalooban ng Diyos, alam niyo kung bakit naiinip tayo. Pero ang totoo, hindi inip yun. Ang totoo ay kawalan ng tiwala at pananampalataya sa salita ng Diyos. Maaaring hindi natin napapansin ang pagkawika ni Propeta Ezra nang sinabi niya ang salita ng Panginoon. Gaano ba ka-importante sa atin ang salita ng Panginoon? Alam niyo kung minsan, ano bang meron kapag araw ng linggo na tayo ay nagtitipon-tipon sa munting panambang ito? Mabilis sa sagot ay upang makapakinig ng pangangaral mula sa salita ng Panginoon, upang sumamba sa Panginoon. Yun ang talagang mabilis na pananalita. Pero alam ba natin kung ano ang simulain ng salita ng Panginoon? Ang simulain ng salita ng Panginoon na nagsalita ang Panginoon mula sa wala at nang sinabi niya magkaroon ng liwanag, ay nagkaroon ng liwanag. Ang lahat ng nakikita natin sa mundong ito ay nagsimula sa salita ng Panginoon. Alam niyo, gusto ko minsan na manahimik tayo saglit at hayaan nating pumasok ito sa ating isipan at nguyain natin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. At ilagay natin sa ating puso at bigyan ng panahon, gaano ba ka-powerful ang salita ng Panginoon? Hindi ba't kuminsan ay napakahayag at napakapayak o napakasimple ng salita ng Panginoon na tinuturo sa atin sa Biblia? Ngunit kuminsan ang iniisip natin, yan ay sulat lamang ng tao, inimprenta sa imprenta at ginawang aklat at tinatawag niyong ang salita ng Panginoon. Sa mga propeta, ang salita ng Panginoon ay hindi katulad ng salita ng mga periodista, ng mga journalist, hindi ito salita ng Pangulo, hindi ito salita ng sino pa mang tao, ito ay salita ng Panginoon. At mapapansin natin kung paano nang nangako ang Panginoon na kanyang ilalabas ang Israel sa kamay ng Babylonia at pati ang panahon, ang taon ay nabanggit, 70 taon. Yan ay salita ng Panginoon. At ito'y nangyari. Hindi pa nga, tingin ko, sinisilang itong si Cyrus o si Cyrus. Alam niyo kung bakit ko sinabi? Kung makikita natin sa Isaiah chapter 45, kung kaya niyo muli akong sabayan, at tingnan itong bahagi na ito sa sulat ni Isaiah, at tingnan ninyo ang pagkatawag sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon sa verse 1, sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro. Magkaroon ulit tayo ng timestamp. Naisilang na ba si Ciro dito? Ng panahon ni Isaiah? Titinginan kayo, 45, kabanata. Isaiah 45. Kung babasahin nyo verses 1 to 13, ay makikita natin ang taong ito ay hindi kilala, wala pa, sa kamalayan. At ang sabi ko nga ay, hindi pa nasisilang, ngunit tinawag na ng Panginoon ang kanyang pangalan at tinawag na siya na pinahiran ng langis, sa English, anointed. Alam niyo, isa lamang din ang anointed na makikita natin sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kuminsan,
sa pag-aaral natin ng tinatawag na types and antitype ng Old Testament at sa New Testament, ay maaaring masabi natin si Zero ay type o anino at tumuturo kay Kristo. Dahil si Zero is the anointed one of the Lord at si Jesus ay tinawag na Christ, Kristo, meaning na pinahira ng langis. Ngayon, tingnan ninyo itong pagtawag ng Panginoon kay Zero. Verse 1 muli ng Isaiah 45, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Zero. Na ang kanyang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga baku-bakong daan at ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin at ang mga harang na bakal ay aking puputulin at ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan ng kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lilim na dako upang iyong malaman na ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan. Kaya nawasak ang Babylonia at magmula noon ay hindi na umangat ang Babylonia. Ang totoo, ang Babylonia rin naman ang nagdala, ang Babylonia rin naman ang dinala ng Diyos sa Jerusalem. Yung kaaway ng Jerusalem, yung nagwasak sa Jerusalem, ang Diyos din ang nagdala. Mababasa natin yan sa Matandang Tipan at nagmataas ang Babylonia. Nakita niyo kung ano nangyari kay Nebuchadnezzar. Siya'y nahibang at siya'y namuhay kasama ng mga hayop sa kagubatan hanggang sa siya'y tumingala at nagbigay siya ng papuri sa Diyos at doon bumalik ang kanyang muling pag-iisip. Walang sino man ang dapat na magmalaki sa harapan ng Diyos. Ang ipinapakita rito, kahit sinong kinakatakutang leader ng panahon natin ngayon, ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Kumisa nang iniisip ko, isang pagano, paano niya nakilala ang Diyos? Ang Diyos kapag kumilos, ay kinakailangan may salita. Ang pagpapahayag ng Diyos ay salita para siya ay makilala. Para ang tao ay makakilala sa Diyos. Kaya sa aking isipan, ito ay dahil sa patutuo ng mga bihag ng mga Israelita. Sa aking isipan, dahil ang mga Israelita ay mayroong mga sulat ng mga propeta, ay maaaring ito naging paraan ng paggaliwanag ni Cyrus na ang mga hari, ang Diyos, si Yahweh ang naglalagay at nagtatanggal sa mga hari at mga namumuno sa bansa. Paano naligtas? Marahil mayroong mga Israelita na kahit sila ay bihag, na ipinahayag ang plano ng Diyos. Marahil, kahit bihag ang mga Israelita, mayroon yung mga tinatawag na mga remnant, mayroon na hindi nawalan ng pag-asa sa salita ng Diyos. Mababaw ba ang ating pananaw sa salita ng Diyos, mga kapatid? Halimbawa, pag binabasa natin ang Biblia, sa ating private devotion life, sa mga narinig natin na mga pangangaral, gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang mga narinig nating salita ng Diyos? Dahil itong salita ng Diyos, ang lumalang ng langit at lupa, ang mga bagay na di natin nakikita,
na ngayon ay nakikita natin. At ito ang salita ng Diyos na tangan-tangan natin sa ating mga kamay. Kaya hindi excuse na wala tayong Biblia dahil mismo sa cellphone ay libre i-download ang Bible. Iba-iba pang version, mamili ka kung anong version ang gusto mong makita. Kapag ang Diyos ay nagsalita, ito'y mangyayari. Natandaan nyo ng tinawag ng Diyos si Abraham. Nabanggit ko na ito kanina. Sa Genesis chapter 12, babasahin ko simula talatang 1 hanggang sa talatang 3. Genesis 12 verses 1 to 3, sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Alam niyo, kapag nag-aral tayo ng historical background o ng kalagayan ni Abraham, bago siya kinausap ng Diyos at umalis, maganda na ang buhay niya sa kanyang bayang tinubuan. Mayaman na siya. Dahil, paano ko nasabing mayaman? Nung siya'y umalis, ay meron siyang napakaraming mga alipin. Pero kulang ang buhay niya. Ito ang taong aminado na kahit na nasa kanya na ang kayamanan, may kulang. At nung kinausap siya ng Diyos, alam niyo si Abraham ay sumasamba sa mga buwan, sa bituin. Kaya si Abraham ay isang mananamba, siya ay isang idol worshiper, sumasamba sa maling Diyos. At ang Diyos ang unang nagsalita at kinausap siya. Laging ganito mga kapatid, makikita natin sa buhay natin. Laging ang Diyos ang nauna sa atin. Kung minsan pag tinanong tayo, paano ka ba na born again? O paano ka napunta rito? O paano ka nauwi dito? Paano ang buhay mo ay naging punong-puno na ng Bible? Paano sa mga desisyon mo at pananaw mo sa buhay ay nakikita mo na ang Bible? Paano nangyari ito? Ang sagot ay dahil sa Diyos. At sa bawat araw, nandun ang gabay ng Diyos. At ito ang nakita natin kay Abraham. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sa verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Alam na natin ang kwento. Matanda na ako sa panahon natin ngayon, hindi na ako magkakaanak. Ano yung pangako mo na gagawin kitang isang malaking bansa? Kaya nga, nagkakutsabat, nagkasundo silang mag-asawa. Ang sabi ng asawa, ang sabi ni Sarah, sipingan mo na yung aking katulong. Diyan siguro marahil ang pangako ng Diyos. Marahil. Alam niyo kung minsan, dito tayo napapahamak. Kapag tayong gumagawa ng ating konklusyon sa salita ng Diyos. Marahil. Marahil. Ito ang plano ng Diyos sa aking buhay. At tinuruan ng Panginoon si Abraham, hindi diyan sa anak mong yan na kay Hagar ang aking pangako. Ang aking pangako ay batay sa pangako. At dahil ito ay sa pamamagitan ng baog mong asawang si Sarah, dito magsisimula ang napakalawak na salinlahi na si Isaac. Ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa verse 2, muli, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kung dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng mga angkan sa lupa ay papagpapalain. Ito yung sinasabi ko kanina, na nandun ang pananaw ng Diyos sa buong o sa lahat ng angkan ng lupa. Tapos dumating ang mahabang panahon ay muling sinariwa ng Diyos ang kanyang pangako kay David. Sa pangalawang Samuel, kapitulo 7, talatang 12 hanggang sa mga sumusunod,
Ito ang binigay na pangako ng Diyos sa pamamagitan ng propeta niya. Verse 12 ng 2 Samuel chapter 7, kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, sabi kapag ikaw ay namatay na, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit, hindi ko aalisin sa kanya ang aking tapat na pag-ibig gaya ng aking pagkaalis nito kay Saul, na aking inalis sa harapan mo. Kaya dito ay makikita natin sa kaharian at kasaysayan ng Israel ay laging mayroong tumatayong hari galing sa lahi ni David. Itong pangako ng Diyos. Ngunit, nakita rin naman natin sa bawat hari na galing kay David, marahil ang mga Israelita ay naghihintay, baka ito na ang pag-asa natin. Baka ito na ang muling mag-aangat sa atin. At lahat ay failure. Lahat ng mga naging anak ni David ay failure. At sa verse 16, ang sabi rito ay, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito at ayon sa lahat ng pangitaing ito ay nagsalita si Nathan kay David. Sa madalas salita, hindi tinutukoy dito ang mga anak ni David, kundi ang anak ni David na Diyos na nagkatawang tao. Nakita niyo ang pangako. Kung tayo ay magkakaroon ng timeline uli, nang ibinigay ito ng Diyos kay David, at kung gaano kahabang panahon hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo na naisilang ng Birhen. Kaya't ano ang tawag kay Jesus? Ano ang isang tawag kay Jesus? Anak ni David. Pero ang kanyang pagiging hari ay hindi katulad ng dugong bughaw, na katulad ng mga naging anak ni David. Pero pagmasdan natin ang mga pangako ng Diyos na ito, itong mga pangako na ito were carried through generations sa binhi ni Abraham. At ito ay sa pamamagitan at dumating sa lahi ng Huda or the tribe of Judah hanggang sa ito ay dumating kay Kristo Jesus. Magandang basahin ang aklat ni Ezra sapagkat ipinapakita ni Ezra dito ang tinatawag nating pagdugtong o ng continuity ng tipan ng Diyos na naroon na ang kanyang bayan, bagamat ito ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, ay kanyang ililigtas. At ang pangako ng Diyos ay nangyari. Mas higit pa ito sa kayamanan dahil sila ay pinalaya. Dahil ang Israel ay pinalaya sa pagiging bihag. Anong gusto kong maipangaral sa ating kalagitnaan sa sermong ito? Dalawang bagay ang gusto kong makita natin dito. Na yung pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng Israel, na kung paano iligtas ng Diyos ang bayang Israel ay paghahanda sa pagliligtas ng Diyos sa buong angkan ng kalupaan. Hindi ko sinasabing ang lahat ay maliligtas, pero ang sinasabi ko ay ang lawak ng kaligtasan ng Panginoon. Kumbagay, masasabi natin na nandoon yung microcosm of salvation history that was first offered to Israel. Ngunit, naway nakikita natin, yun ay simulain pa lamang ng Diyos at pagkatapos ito ay patungo
sa buong angkan ng kalupaan. At ito ang ating hinihintay. Sa isang banda, binanggit ko kanina na wag nating masyadong ihiwalay ang Israel at bigyan ng sobrang pagpapahalaga kaysa sa ibang mga mananampalataya. Ngunit gusto kong balansehin ito. Alam niyo kung ba't ko sinasabi, kapag may binombang Israel, kapag may ginawa ang Israel, kakampi niyan Diyos sa panahon natin ngayon. Parang ganun ang dating na ihiwalay na natin ngayon ang nation Israel ngayon. In fact, magugulat nga tayo bakit dito nagsimula ang Diyos, ang pagpapahayag, at ngayon ay marami nang hindi kumikilala sa Diyos sa Israel. Ngunit, sa isang panig, ay gusto kong sabihin na kung hindi dahil sa Israel, ay wala tayo. Kundi dahil sa Israel, ay wala ang iglesia ng Panginoon. Dahil dito nagsimula ang pagpapahayag ng Diyos at ng kanyang plano. At ito'y unti-unti habang tumatakbo ang panahon, lumiliwanag ang plano ng Diyos hanggang sa ito ay dumating sa atin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na hiwaga na naibigay sa iglesia. Kaya unang-unang gusto ko makita natin ay ang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng Israel, ang siyang naging dahilan o dahilan ng Diyos o plano ng Diyos para ang buong mundo ay magkaroon ng pagsigaw at pagsamba at ng kagalakan at sabihin, Panginoon, Ikaw ang aming hari. That God's work in Israel's history becomes the reason for all the earth to shout for joy to the Lord and shout for joy before the Lord, the King. Sa plano ng Diyos, ang pagmamatigas ng Israel ang naging daan para sila maging bihag. At habang sila'y bihag, ito ang daan na parang isang paganong makapangyarihan ay makakilala sa Diyos. Nakita niyo kung minsan paano yung hiwaga ng Diyos at nag-iisip ang mga Israelita, kailan ba tayo magkukudeta? Kailan ba tayo mag-aalsa? Kailan ba tayo magkakaroon muli ng lakas para sa gayon ay matabunan natin at mapagtagumpayan natin ang Babylonia. At hindi ito nangyari. Katunayan, ang plano ng mga hari ng Babylonia ay talagang burahin sa kanilang isipan na sila ay mga Hudyo. Ngunit iba ang Diyos kung siya'y kumilos. At biglang mayroong isang pagano ng pangalan na Ciro. At siya ang naging instrumento ng Diyos, the anointed of God, na ilabas sila at ibalik sa Jerusalem. Sino makakapag-isip nito? Ang sagot, ang Diyos lamang. Kaya't yung ating nababasa sa Old Testament, kung papaano ang relasyon ng Diyos sa Israel, ay maaring masabi natin ay ang paghahanda kung papaano ang buong mundo ay makakilala sa Diyos. Sa tingin niyo ba, hindi umabot sa napakalawak na lokasyon ng nababanggit ay si Cyrus? Pinakawalan ang mga bihag. Di ba? Sayang to. Pwede natin, ang dami nating mga alipin. Pinakawalan. At pinabalik sa Jerusalem, at ngayon sinasabi ni Cyrus, inatasan ako ng Diyos ng langit at ng Diyos ng lupa na siya ay ipagpatayo ko ng kanyang bahay. Hindi ba't malaking balita ito? Dahil
Sa bagay na ito, ang Diyos ay nadakila maging sa mga pagano. Alam niyo, ito ang makapagbibigay sa atin ng kagalakan. Alam niyo kung ba't ko sinasabi ito? Parang sa panahon natin ngayon, ay parang talunan ang mga Kristiyano. Para bang konti ang mga Kristiyano. Paglagay natin sa antas ng pamahalaan, ay parang mahihina ang mga Kristiyano. Diba? Parang umiikot lamang din ang kasaysayan na nakikita natin. Na parang sa ating panahon ngayon, ay ang mga mananampalataya ay ang mga taong nasa mababang antas. Sa tayo'y pinapalalahanan. Anuman ang ating kalagayan, ang Panginoon ang siyang hari ng mga hari. Mapapansin natin na dito sa awit 98 ay naroon ang pagsasama ng kanang kamay ng Panginoon. Napansin ba niyo ang kanyang kanang kamay? At pagkatapos, ang ikalawa ay ang kanyang banal na bisig. At sabi ko kanina, ay naroon ang kombinasyon ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang katuwiran. At dito sa awit 98, ay ating makikita kung papaano ang Diyos ay gagawa ng kanyang paghahatol. At dito ang kanyang judgment. Sa bandang hulihan, ay makikita natin that there will be a divine judgment. Sa pagbabalik na muli ng Panginoon, ay magkakaroon ng matuwid na paghuhukom. Nabanggit ko kanina ang kapangyarihan ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin, sila ay magkasama. At dito ay sinasabi sa talatang 9, habang naroon ang kagalakan ng eksena, a joyful scene, sa verse 9, sa harapan ng Panginoon sapagkat siya'y darating upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan ng matuwid ang sanlibutan at ng katarungan ang mga bayan. Anong gusto kong makita natin dito? Ito ang ayaw ng tao. Na tayo ay humarap at hatulan. Di ba? Kumisan, ito ang sanhi ng pag-aaway ng tao, di ba? Huwag mo akong hatulan. Kumisan, ganun lang. Huwag mo akong pangungunahan. Huwag mo akong hatulan. Huwag mong, nilalagay mo ang, pinangungunahan mo ko sa iyong isipan. Kaya ko nabanggit ito, sabi ko nga, in the biblical story, salvation and judgment belong together. At sa paghahatol at pagbibigay ng gantimpala ay laging merong tupa at merong kambing na binigay ng Panginoong Jesucristong talinhaga sa Mateo Kapitulo 25. At ngayon sinasabi ng awit na ito na darating ang Diyos. Muling darating ang Diyos at sa kanyang pagdating ay upang hatulan ang lupa. Dalawang klase ng tao ang mayroong damdamin sa pagdating ng Diyos ng paghahatol. Ang una ay yung matatakutin dahil alam nila na kapag sila'y tumayo sa harapan ng Diyos, ay talagang ang hatol sa kanila ay kaparusahang walang hanggan. At ang isang panig naman ay ang kagalakan sa pagbabalik ng Diyos. Dahil siya'y hahatol because the Lord will judge in righteousness. Because God judges in righteousness and God judges with equity. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ito'y magbibigay sa atin ng kagalakan. Ang anak ng Diyos should have no reason to fear a king who is equitable. Ngunit kung ikaw ay
punong-puno ng dilim at pandaraya, ang pagbabalik ng Panginoon ay magiging kilabot sa iyo. Sa katapusan ng pangangaral na ito, ang makikita natin dito, siya ay ating tagapagligtas. God is our Redeemer. Dito sa matandang tipan ng mga Israelita, tinatawag nilang ang Panginoon ang siyang nagligtas sa kanila. At ang ibig sabihin nito ay ang Panginoon ang siyang kanilang Savior. Iniligtas sila at ibinalik sila sa bayang Jerusalem. Ngunit hindi lamang ito ang ibig sabihin ng pagiging Savior. Ngayon, sabi ko nga, dahil kung mapapansin natin ang awit 98, ay meron itong pagtuturo ng pagbabalik na muli ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, at paghahatol ng Panginoon in righteousness, tsaka ng equity. At yan ay sa pagbabalik na muli ng Panginoong Jesucristo. Ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan, kawalan ng katuwiran, kawalan ng hustisya, ngunit sa pagdating ng Panginoon, ang lahat ay haharap sa Kanya. And God will judge them with righteousness or in righteousness and in equity. Anong ibig sabihin kapag sinasabi natin ang Diyos ay ang ating tagapagligtas? Sa bagong tipan, hindi tayo niligtas sa ating utang, hindi tayo niligtas sa ating kahirapan. Kapag nababanggit sa bagong tipan ng Diyos ang ating tagapagligtas, ang sinasabi natin, iniligtas tayo ng Diyos sa kasalanan. Ang totoo, ito ang bakila na kaligtasan na mararanasan ng isang tao. Laging ang isipan ng tao ay material. Pangmundong ito. Pero hindi napapansin ng tao that the single greatest problem ng tao ay kasalanan. Hindi yung wala kang belief sa sarili mo, hindi yung lack of self-esteem, o iba pang bagay, o ikaw ay mahirap, yun ang problema mo. Ang problema talaga natin ay ang kasalanan. Bakit? Ano ba ang nagagawa ng kasalanan? Ito ang nagagawa ng kasalanan. Tayo ay napaghihiwalay at tayo ay wawasakin ng kasalanan. Sin both separates and destroys. Una, iniwalay tayo sa Diyos. Gano'n ka-importante na ang tao ay huwag mawalay sa Diyos. Kapag ikaw ay nawalay sa Diyos, ikaw ay nawalay sa simulain ng lahat ng mabuti. God is the source of all good. At kapag ikaw ay nawalay sa source na ito, ay ano pa ba ang buhay mo? And sin destroys relationship. At ang pinakamasaklap, kapag ikaw ay namatay, at walang pagbabalik loob sa Diyos, ay mararanasan mo ang pangwalang hanggang paghihiwalay sa Diyos. At ikaw ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Sa bagong tipan, ang tanong, sino makapagliligtas sa atin sa kasalanan? Kuminsan, tumitingin tayo sa ibang tao na makapagliligtas sa atin. O kuminsan, tumitingin tayo sa ating sarili na sinasabi natin, kaya ko to. Pero ang totoo, the world is unable to solve its own problems. Edi, lalo na, paano pa tayo maliligtas sa ating tayong makasalanan? Kaya nga meron tayong napakaraming kababayan tumatakbo sa mayayamang bansa seeking for greener pastures. Pagdating nila ron, makita nilang hirap din pala ng buhay dito. Nagkaiba lang yung kulay ng pera, simoy, yung klima. Medyo malaki-laki ang bahay ko. Napapakinabangan ko yung aking health insurance na sagot ng Estado. Pero pag nakita mo sa kapaligiran, ikaw rin ay batbat ng kasamaan. Wala pa nga sa atin dito na nagse-celebrate ng Pride Month
na tumatakbong nakahubad ang mga LGBTQ. Pride pa lang sila, nagmamalaki pa lang sila. Sa mayayamang bansa, tumatakbong nakahubad. Anong pakialam namin sa katawan namin to? Makikita natin kung ikaw ay isang mananampalataya at kung habol mo ay pera, kahit saan tayo pumunta, ay makikita natin that the world is unable to solve its own problems. At kung makakita tayo ng bansa na maaring sabihin natin ay maayos and still, that place or that country will not be able to deliver us from God's wrath. Hindi tayo maililigtas dito sa puot ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Kung titingin tayo sa ating sarili, alam nyo, kung sabihin natin, kaya ko to. Pakinggan natin si Apostol Pablo. Ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo? Na siya ay mayroong wrestling sa kasalanan. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Dahil nasa akin ang kasamaan. Evil is right there with me. Yung mga ayaw kong gawin, yun na nagagawa ko. May struggle tayong ganito bilang mga Kristiyano. At pagkatapos, anong sabi ni Apostol Pablo? What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? At ang sagot niya, purihin ang Panginoon. Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ang tanging paraan at daan para tayo maligtas, for us to be delivered from sin. Unang-una, sa pagsampalataya natin kay Jesucristo, nang si Jesus ay namatay, at sinasabi natin, Jesus Christ died for my sins, ang nangyari is there is deliverance from sin's penalty. Unang-una, ang parusa ng Diyos o ang parusa ng ating kasalanan ay wala na. Kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka pa perfect. Pero ang parusa at kamandag ng kasalanan ay wala na sapagkat ito ay binayaran na ng Panginoong Jesus. Kaya't sinabi ni Jesus, kung sino mang na kay Kristo ay wala ng condemnation. For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pangalawa, importante ito, that we are delivered from sin's power. Alam niyo minsan, excuse talaga natin kapag ang Kristiyano ay nahuhulog sa kasalanan, ang sagot natin, remaining sin. Tao lang, mahina. At yun ang kinakapitalize natin. It is true na habang tayo ay nasa mundong ito, ay hindi natin ma-attain ang perfection. Pero ito yung ating tinatahak na pamumuhay. At kapag tayo tinutukso ng diablo, ng ating mga unbelieving friends, o unbelieving loved ones, o yung mga hinahangaan natin na unbeliever, kapag tayo tinutukso ng even yung sistema ng mundo, pakatandaan natin, ang isang mananampalataya ay pinalaya na ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang katuwiran natin ay hindi dahil sa ating gawa, kundi ang katuwiran natin ay ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo. At ito makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa tuwing tayo ay nadadapa at nagkakasala.
ang katuwiran ni Kristo ang siyang bumabalot at nasa aking katuwiran. At pagkatapos, saan tayo palalayain? Darating ang araw, tayo ay palalayain sa presensya ng kasalanan. Kapag tayo ay namatay na, ang isang Kristiyano ay diretso sa langit, wala nang kasalanan doon. Pero ang ating hinihintay ay ang bagong langit at ang bagong lupa, na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sama-samang nagpupuri at nagluluwalhati sa Diyos. Ang ating tinitignan ay hindi lamang yung makarating tayo sa langit, dahil nakita natin ang plano ng Diyos ay hindi lamang ang Israel, kundi ang buong mundo. At kasama dito ang pag-aayos at pagbabago ng sanlibutan. Kaya nga, napalakpak yung mga, sabi, and the rivers will clap their hands. Pumapalakpak yung mga ilog. Yung mga bundok ay umuugong ng papuri sa Diyos. Minsan iniisip ko kung paano pumapalakpak ang ilog. Pwede, alam niyo paano? Ako nakita ko yun. Pag umaagos yung ilog, pag nagbabanggaan, nag-i-splash. Siguro yun. Makikita mo yung joy ng nature. Yung ganda ng tunog, minsan may ugong ang kabundukan. At maaring itong sinasabi ng mga awit. Itong tunog na ito ng ugong ng hangin, sila ay nagpupuri sa Diyos. Pero ito ang plano ng Diyos. Tayo'y kanyang babaguhin. Tayo'y kanyang ililigtas. Makakapiling natin siya. At kasama ang mundong ito, na magiging isang mundo na wala ng kasalanan. At doon sama-sama tayo nga awit, "This is my Father's world." Ito ang mundo ng aking Ama. Sino man na hanggang sa ngayon ay nag-iisip at nagsasabing, ano ang direksyon ng aking buhay? Ang sinabi ni Jesus, siya ang daan. Ang sinabi ni Jesus, siya ang katotohanan. At ang sabi ni Jesus, siya ang buhay. Ang taong walang Kristo, ang taong hindi sumasampalataya kay Jesucristo na kanyang tanging tagapagligtas ay patay. Patay sa espiritu. Walang direksyon ang buhay. Ngunit ang isang taong nasa kanyang Espiritu Santo, siya ay lalapit kay Kristo. At dito magsisimula ang paglalakbay ng kanyang buhay na makikilala si Jesus ng kanyang buhay na walang hanggan. Kaya't kung mayroon pa sa atin na narito, alam mo, lagi ko sinasabi ito, hindi relihiyon ang pinag-uusapan. Kung minsan, ang iniisip ay, iwanan ko ba ang aking relihiyon? Minsan, mga tao, sobrang yakap sa relihiyon at hindi nayakap ang Panginoong Jesucristo. Sobrang yakap sa relihiyon at walang panahon sa salita ng Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang hinahanap ng Diyos ay ikaw ba ay tunay na mananamba sa Kanya. Dahil ito ang sinasabi sa awit 98, ang lahat ay sumamba sa Kanya. At magagawa mo lamang yan kung ang Espiritu Santo ay mananahan sa iyo at may pagkilos sa iyo. At malalaman mo ito dahil ikaw ay magkakaroon ng kababaang loob na lalapit kay Kristo. Ipapahayag mo sa iyong isipan, makasalanan ako. Patawarin mo ako. Hindi ko maitatago ang buhay ko sa iyo. Kitang-kita mo ako. Basang-basa mo ang lahat ng aking gagawin pa lamang. At inaamin ko sa iyo, Panginoon, ako ay makasalanan. Iligtas mo ako. At kung magagawa mo ito, masasabi ko na naroon ang pagkilos ng Holy Spirit sa iyo sapagkat hindi ito magagawa ng taong
hindi pinananahanan ng Espiritu Santo. Ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu Santo, mayabang. Ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu Santo ay nagsasabing, oo, bukas, darating tayo dyan. O baka sa linggo, ay ito ang gagawin ko. Pero malalaman mo kung ang Espiritu Santo ay kumikilos sa iyo, sasabihin mo, ngayon, gusto ko na ako ay magpakumbaba sa Diyos at lumapit sa Kanya. At humingi ng tulong na iligtas niya ako. At siya ay kikilalanin kong aking tagapagligtas. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensaheng ito ng aming narinig. Maraming salamat sa kabanatang ito na nagpapahayag na kayo po ang Diyos ng buong mundo. Maging ang sangnilikha, maging ang mga inanimate objects, ay kayo po ang Diyos. Mailagay po sa aming isipan, sa aming puso ang katotohanan ito. At magkaroon po kami ng magalak na tugon. Dahil kayo ang Panginoon, kayo ang Hari, kayo ang aming Diyos. Magalak na tugon ng pagsamba sa inyo. Sa ngalan ni Jesus.